Isang lola ang natrap sa nasusunog na bahay sa Cabatuan, Iloilo. Tinangka siyang iligtas ng kapatid pero nabigo. Ayon sa pamangkin ng biktima, bedridden at na-stroke noon ng biktimang 86 anyos. Nagtamo naman ng paso sa likod at kamay ang kapatid ng biktima. Iniimbestigahan pa ang mitya ng sunog at halaga ng pinsala. Natupok din ng Batac City Public Market sa Ilocos Norte. Ayon sa BFP, inabot ng 9 na oras ang pag-apula sa sunog. Dahil dito, nagdeklara ng state of calamity and emergency ang LGU. Inaalam pa ang sanhi nito at halaga ng pinsala. Day 1 ngayon ng makasaysayang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. No show ang nasasakdal bagamat hindi required ang kanyang pagharap. Mainit na pinagdebatihan ang pagluklok kay Senator Judge Cheese Escudero bilang presiding officer. Inilatag niya ang panuntunan kung ilang boto dapat ang kailangan para makonvict ang bise. Yan at iba pang diskusyon sa paglilitis sa report ni Joseph Moro. 21 senator judges ang nagbukas ng impeachment trial alas 2 ng hapon. Si Senate President Sherwin Gatchalian, kahit nagsabi noon na handang tumayong presiding officer, binuksan ang proseso para pagbotohan ang kapalit niya. Tumutol si Senator Alan Peter Cayetano. Dito na uminit ang talakayan. Institutional integrity. We need to protect the legitimacy of these proceedings. No one objected to that resolution, and it was duly approved by the body. So any discussion regarding this resolution should be discussed when the Senate convenes as a legislative body. We did not follow our rules. So a rule that was passed that did not follow our rules, or amendment that was passed that did not follow our rules, is void. We looked at what the constitutional framers said. What did they say? This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer. The matter is pending before the Supreme Court. There is no temporary restraining order. There was a request for a status quo ante order. It was not granted. In fact, the debate on this matter here in the impeachment court is out of order. Hanggang tumayo si Senador Panfilo Lacson para magmosyon ng botohan. I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court. Objection, Mr. President, and may I allow to... We proceed Objection, to... Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to explain my objection. You are allowed to object, but we will proceed No, Mr. with President. the division Mr. of the President, House. point of So order. those who are, Point of order, those Mr. who are President. in favor of the Mr. motion President, of Senator you're allowed to Lacson, explain para please- ma-convince mo nga yung Please iba. raise your hand. We will vote by raising of hands. So, those who are in favor of the motion of Senator Lacson electing Senator Cheese Escudero as the presiding officer, please raise your hand. 12 senador ang bumoto kay Escudero, hindi naman siya bumoto. 8 ang tutol kabilang si Cayetano. Dahil umiinit na ang usapan, sandaling sinuspindi ang trial. Kalaunan, umakyat si Escudero sa tabi ni Gatchalian para pamanuan ang impeachment court. Sa kanyang opening statement, binigyan din niya ang kahalagahan na maging patas ang paglilitis at ipinataw niya ang 16 na botong kailangan para sa hatol na guilty. The Charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, 2/3 of the figure, or not less than 16 members. It behooves therefore all of us to observe the same fidelity with the Constitution in this trial. And should the Supreme Court render a different ruling on this question, this court and this representation shall faithfully abide by that ruling. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Pasado alas 3:30, formal na nagpakilala ang mga miyembro ng prosekusyon at depensa pati ang kanilang mga private counsel. None strikes more directly at the heart of constitutional order than this one. The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi SOCMED narrative.
Ang tiwalang ipinagkaloob ay nilabag. Ang kapangyarihang ipinahiram ay inabuso. At ang konstitusyon mismo ang humihingi ng pananagutan. The prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. The burden of proof never shifts. He who accuses must prove his allegations with evidence, and unless it discharges that burden, the accused need not even offer evidence on her behalf, and she will be entitled to an acquittal. Ito rin ang posisyon ng Vice Presidente sa pahayag niya kaugnay sa di pagharap sa trial. Idinay niyang kahit wala siya sa impeachment court ay hindi nababawasan ng accountability o hindi nagpapahiwatig ng kakulangan ng transparency. She's currently in a planning session with yung mga kasamahan niya sa OVP. Kung sa tingin naman natin na kinakailangan, they will advise her accordingly. May ilan pang tinalakay ang impeachment court. Ang selyadong kahon taglay ang tax records ni Duterte at kanyang mister, pinababalik sa BIR. Tinalakay rin kung ang Anti-Money Laundering Council report tungkol sa bank accounts ng bise ay bubuksan sa open court o sa executive session sa takot na malabag ang bank secrecy law. We cannot tackle and discuss it in executive session because anything and everything discussed in executive session cannot be revealed into the public and used by this court. Ang hiling ng prosekusyon ay ipasabpina ang halos 10 bank manager mula sa iba't ibang bangko sa Davao at Metro Manila, pinagbigyan ng korte kahit tutol ang depensa. Iniutos din ni Escudero sa Senate Secretariat na i-upload online ang lahat ng dokumento, memorandum at ebidensya sa kaso para sa transparency. Ang hiling naman ng ilang senador kung maaaring makisali sa trial ang mga naarestong sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, tatalakayin daw ng impeachment court sa ibang araw. Nagtatago naman ngayon si Senator Ronald De La Rosa. Joseph Morong, GMA News. Kabi-kabilang banta muli ng karahasan ang natanggap ng ilang paaralan. Sa Talisay City, suspendido ang klases sa 3 paaralan dahil sa post na may mangyayari umanong pamamaril. May report si Ian Cruz. Mismong LGU ng Talisay City sa Cebu ang naalarma sa natanggap na banta online na may magaganap na pamamaril sa Talisay City National High School. Sabi ng nagpost, bilang ganti raw ito sa mga nambuli sa kanyang kapatid. Deleted na ang social media account na pinagmula ng banta. Pero dahil dito, sinuspinde ng LGU ang klase sa high school pati sa Talisay City Elementary School. Ininspeksyon ang mga campus bilang pag-iingat. Pinaigting din ng seguridad. Ayon sa pulisya, may person of interest na sila. Sa Cebu City, kung saan nakalerto rin sa natanggap na online na banta ng pamamaril sa Inayawan National High School, sinabi ng pulisya na tukoy na nila ang minor de edad na nagpost. Anila, umamin sa kanila ang minor de edad. Posible siyang isailalim sa intervention. Ang mga bantang ito ay kasunod ng madugong pamamaril ng 2 minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban noong June 22 na ikinasawi ng 3 estudyante. Balik na ngayong araw ang face-to-face classes doon. May mga itinalaga ng mga security guard, guro at 2 walk-through metal detector para inspeksyonin ang mga gamit ng mga estudyante. Ian Cruz, GMA News. Bago ngayong gabi, arestado ngayong gabi ang negosyanteng si Aristotle Baluyot Viray. Co-accused siya sa plunder ni Senator Rodante Marcoleta na arestado na rin kanina kahit magmosyong ibasura ang kaso. Kaugnay ang kaso sa pagtanggap niya ng 75 million pesos mula kay dating Congressman Mike Defensor at sa mga negosyanteng sina Viray at Joseph Espiritu noong January 2025 para sa kanyang senatorial campaign. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, nakakita sila ng probable cause sa kasong isinampa ng Ombudsman. Sabi ni Marcoleta, iginagalang niya ang desisyon ng Sandigan Bayan at susunod siya sa proseso. Pag-aaralan pa rin daw ng korte ang motion to quash na inihain ni Marcoleta. Matapos sumailalim sa booking procedures sa opisina ng CIDG, dinala sa ospital si Marcoleta matapos dumaing ng chest pain at alta presyon. Nakasalalay raw sa doktor ng PNP kung kailan siya pwedeng iharap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Arestado rin sina Defensor at Espiritu
Pero sa isang Facebook post, iginit ni defensor na sumuko sila. Nakakulong na sila sa New Quezon City Jail. Bandang alas 6 ngayong gabi inaresto sa isang gasolinahan si Viray. Ilang insidente ng pagkalunod sa probinsya ang naitala. Sa Bago City, Negros Occidental, 2 menor de edad na magkapatid ang nalunod sa ilog. Ligtas naman ang pinsan nilang kalaro. Sa Nueva Valencia, Guimaras naman, may nalunod ding 2 menor de edad. Dead on arrival sila sa ospital. Ayon sa pulisya, posible ring naglaro malapit sa ilog ang 2 magpinsan. Sa Calasiao, Pangasinan, isang binatilyong 15 anyos ang nalunod din sa isang mini dam sa lugar. Nasalba naman ang kaibigang kasama ng biktima sa pagligo. Bukas o sa Miyerkules sinasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang super bagyo na may international name na Bavi. Nagparamdam na ito ng bagsik sa ilang isla sa Pasipiko. Tila sumisipol o umaalulong ang malakas na hanging taglay ng bagyo sa Guam. Saksi ang ilang kababayan natin sa pananalasa roon ng super bagyo. Umabot sa pinakamataas sa Category 5 ang lakas ng bagyo ayon sa US National Weather Service. Nagdulot ito ng baha. Meron ding natumbang kotse at nasirang solar lamp. Tumama rin ito sa iba pang isla sa Northern Marianas. Oras sa pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong bagyong Inday. Bagya pang bumilis ang Super Typhoon Bavi habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, uling namataan ng bagyo 1,950 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 205 kilometers per hour at bugsong aabot sa 250 kilometers per hour. Kumikilos itong pa-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Kapag pumasok sa PAR ay inaasahang palalakasin ito ang hanging habagat, kaya posible ang pag-ulan, lalo na sa western section ng bansa habang kumikilos ang bagyo sa mga susunod na araw. Sa ngayon, easterlies at local thunderstorms ang nagdudulot ng malalakas pero panandali ang buhos ng ulan. Dingdong Dantes may pasilip sa behind the scenes with cast and crew ng The Master Cutter sa kanyang A Day in the Life taping edition. Roger Cruz nagpakitang gilas sa on-the-spot performance sa circus stage. Code Gray star Allen Ansay inamin sa isang comment sa TikTok nitong weekend na matagalan niyang itinigil ang panliligaw kay Sofia Pablo. Nagbago lang daw ang direksyon ng kanilang priorities. Pero mananatili raw ang respeto nila sa isa't isa. Hiling din niyang tigilan na ang pagpapakalat ng mga baling kwento. Kinumpirma naman yan ni Sofia. Mahirap po talaga i-balance yung career and love life. Syempre pareho po kami na bata pa and marami kaming dreams for our family. Aubrey Carampel, GMA News. Tila tennis is in ngayon sa ilang Pinoy. Na-impluwensyahan ng pambihirang galing ni Alex Ayala. May mga fan art din at training na Ayala-fied. Usuan na yan sa report na ito. Historic ang Wimbledon run ngayon ng Pinay tennis phenom na si Alex Ayala. Di lang siya hinahangaan. Naging inspirasyon pa ng mga Pinoy para sumunod sa yapak ni Alexandra the Great. Tennis na nga ang next sport ng mga ito. Dumapa pa sila ala Alex at nagsasanay ng pangmalakasang palo. Ang pamatay na moves agad ginaya nitong si ate. Pamatay lamok na raketa. Small beginnings ika nga sa road to tennis victory. Training inspired by Alex? Sagot kayo ni Coach para sa panalong ab workout. Kung may na-inspire, meron ding nagpaabot ng congratulations, the Filipino way. Dahon art para kay Alex na sobrang nakaka-proud. Meron ding anime-inspired Alex na tinawag na the epitome of resilience and determination ng mga Pinoy. At yan ang mga balitang dapat yung malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.